Hello, listeners! Yes, you hear it right. It's me again. Of course, nagbabalik po muli ang original narrator ng Mira Stories. At ako na po muli ang magnanarrate ng mga storya ng channel na ito. Nais ko po sanang magpasalamat sa lahat ng listeners na patuloy na tumatangkilik sa channel na to, even though medyo matagal po akong nawala. Maraming salamat po sa inyo na mga naghahanap sa akin. More like sa aking boses po. Thank you very much. It gives my heart happiness to know na ako pa rin po ang inyong hinahanap. So paano po ba yan? Muli po tayong magkita-kita or magkarinigan sa mga susunod na storya na ibabahagi ng ating writer. Thank you very much once again and keep on listening. Masakit para sa isang dalaga na makita ng sarili niyang mga mata ang kataksilan ng lalaking minamahal. Lalo na kung handa nang ipagkaloob dito ang lahat at pumayag nang magpakasal. At dahil sa nasaksihan, hinayaan niya ang sariling magpakalunod sa alak at di inaasahang paggising niya. Nasa isang di pamilyar siyang silid at kasiping ang isang estranghero. Hindi niya inaasahan na ang isang Kian Salvador pala ang magpapabago ng kanyang buhay. Kakayanin kaya niyang umiwas sa tukso o mas pipiliing sumabay sa agos at magtampisaw? Part 1. Please pass your papers from the right side to the left, then forward. Time is up and no more extensions. Pinagkrus ko ang braso sa harap ng aking dibdib bago sinuyod ng tingin ang buong classroom. I smirked when I saw how panicked they are. Mabilis silang gumalaw at nagkagulo pa. May iilan na ayaw ibigay ang papel at pilit sinasagutan ang ibang items. Napailing ako sa nakita. Kung nag-review lang sila ng maayos ay hindi sila maguguluhan. But what else can I do? Nothing but to extend time. Lumakad ako papunta sa harapan ng mesa at pinagkrus ang mga braso sa harap ng dibdib ko. I arched my brow and looked at them a little sharply. I may be strict, but considerate. Chance, Freya. Chance. Okay, fine. 5 minutes more. Sumusukong sabi ko. I know my questions are difficult and all situational. Hindi namang sobrang mahirap, but you need to read it with comprehension. I'm not into the printed lessons, but more on life lessons. Books are just books, but experiences will make you survive. Ma'am, kailan po yung deadline ng project? Si Sally. Napanguso ako. Kakabigay ko pa lang nung project ngunit deadline agad ang nasa isip niya. I can say she's the smartest, but not my favorite. Well, I don't have one though, but she's somewhat too nosy. Bumuntong hininga ako at ngumiti ng maliit. I'll give you a week to finalize and furnish it. I grouped them to make a video. Anything about ethics. I'm not that demanding, so I want them to do what pleases them. Hindi naman siguro mahirap gawin ng bagay na gusto mo talagang gawin. Can I do it alone, ma'am? My one brow automatically raised. Sa nakikita ko ay wala siyang pakikisama. May grupo na siya at mukhang mas gusto niyang iwan yun. Walang nangahas na umimik o gumawa ng reaksyon sa sinabi ni Sally. Ang paligid ay natahimik. Silang lahat ay nakatingin sa akin at hinihintay ang sagot ko. Agad na dumako ang tingin ko kay Marjorie na kagrupo niya. Tumango ito at ngumiti ng tipid. I rolled my eyes unintentionally, just a sign that I give up. Seems like they don't get along well. Fine, do it alone then. Kita kong ngumiti siya at proud na tinapos ang exam niya. She's conveying that she gets what she wants. Not a good habit. Umayos ako ng tayo at lumapit sa pinakagitnang upuan. Nginitian pa ako ni Marjorie. She's shy and timid. Napanguso ako dahil dun. Mukhang ayos lang sa kanya kahit na umalis ang isa sa grupo niya. I shrugged that off and checked the time. Nang makitang oras na, ay nilahad ko na ang palad ko. Pass your papers, please. Iminwestra ko pa ulit kung paano ang pagpasa. Tumalima sila at inayos ang pagpasa ng papel.
Kinuha ko yon at inayos ng mabuti. You can go now and leave the premises quietly. Good day. Nangunot nga lang ang noo ko sa pagbati nilang wala sa tono. Paglingon ko pa ay nagunahan na silang lumabas at may iilan pang nagtulakan. They are senior high schools, but they still act like children. Sa edad na ito ay dapat nasa college na sila. Patience, Freya. Nagpapasensya akong pumikit. Pagmulat ko ay agad kong sinara ang zipper ng bag ko bago inayos ang buhok kong abot siko. No stress, Freya. Nag-aayos ako ng gamit upang makalabas na rin ng classroom. Naagaw nga lamang ang atensyon ko nang tumunog ang cellphone kong nasa mesa. Gumuhit ang ngiti sa labi ko nang makita ang caller. Miko, calling. Miko is my long-time boyfriend. We've been together for 5 years. College pa lang, kami na. After all those years, I never surrendered myself to him. I don't know. Hindi ako komportable kahit lagi niyang hinihingi yun. I'm sure he's my endgame, but still, I'm keeping myself pure until my wedding day. I stopped with my thoughts and just answered the phone call. Hey! Bungad na sagot ko. I was never sweet. Hindi talaga kahit kanino. Sa tingin ko ay hindi naman kailangan. Are you done, babe? Nasa store ako ng buko pie. Sunduin kita? Sa malambing na boses. He's a gentleman and thoughtful. I fell in love with him because of his thoughtfulness. I never saw any wrong about him, or I have not yet discovered it. He never asked my hand for marriage. That's why I'm not yet giving myself to him. Yun na lang naman ang hinihintay ko. Wag na, dadaan muna ako ng faculty. Baka may gusto kong ipakuha. We are both teachers. Sa physical education siya at sa ethics naman ako. We studied in the same campus and department. Iba nga lang ang major. Wala naman. I-order na kita ng pagkain. I know you're hungry. Mwah! See you. Napangiti ako at hindi na sumagot. Bagkus ay nauna pa akong magpatay ng tawag sa kanya. Nakagat ko ang pang-ibabang labi at napailing. Lagi ko yung ginagawa pero hindi siya nagagalit o umaangal. At sa palagay ko ay ayos lang sa kanya. Winaksi ko yun sa isipan. What matters is we value our relationship. Agad kong tinungo ang faculty upang hindi maghintay ng matagal si Miko. I don't want to take advantage of his goodness. I respect him. Kahit na minsan hindi ako mabait na girlfriend. Naamin ko naman. Ma'am Freya, lunch break mo na ba? Si Ma'am Ina. Kumunot ang noo ko nang makitang mabilis itong tumayo mula sa pagkakaupo sa mesa ni Miko. May hawak itong libro mula sa mesa ni Miko at agad yung binitiwan. Doon pa napako ang tingin ko, ngunit agad ko ring nilipat kay Ma'am Ina. Yes, Ma'am Ina. May kailangan ka ba kay Miko? Tinaas ko pa ng bahagya ang kilay ko. Linagpasan ko siya at dumiretso sa area namin. Parehas silang PE teacher, kaya magkalapit ang mesa nila. Pero ang upuan ang mesa ng co-teacher mo is a sign of disrespect. Sa tingin ko ay alam naman niya yun, ngunit ginawa niya pa rin. No, I just noticed his new book. Tinaas ito ulit ang librong hawak. Nakabalot yon ng pula kaya hindi kita ang pamagat. I am not a reader, but I know when the book looks interesting. And I doubt that is interesting. Or maybe, she thinks that the book is a mystery. Hihiramin ko sana kaso wala pala siya kaya baka mamaya na lang, ma'am. Binalik nito ulit ang libro sa mesa. Ngunit hindi pa umalis doon. Nanatili ang titig ko sa libro. How come she's too interested in the book? Saan ba tungkol yan, ma'am? Kuryosong tanong ko. I am curious. She shows too much interest on the book. Ako nga ay hindi pa yun nabubuksan kahit na boyfriend ko si Miko. Lumikot ang tingin niya at hindi agad nakasagot. Tumaas ang isang kilay at liningon pa ulit ang libro bago siya. Sige ma'am, tanong ko na lang kay Miko. Sabi ko na lamang nang hindi siya makapagsalita. Nahuli ko ang pag-irap niya, ngunit binaliwala ko. Umalis siya sa mesa at bumalik sa pwesto niya. Hindi na niya ako nilingon at tinutok na lamang ang mata sa laptop niya. I shrugged that out. Binalik ko na lang ang iilang gamit sa sariling mesa bago nagtungo sa store ng buko pie. My hunger is much important than Ina. Tanaw ko pa lang sa malayo ang buko pie store ay kumalam ng sikmura ako. The store's bestseller is buko pie.
But they sell other dishes too. It is a complete package. Parang kantin na rin dahil halos kompleto ang tinda. Pagkapasok pa lang ay may iilan ng estudyante at mga gurong kumakain. This store theme is like a shore view. May painting ang dingding ng mga buko at shells. Maging ang mga mesa at upuan ay may disenyong ganun. I just know that the owner loves coconut and I love their buko pie. Babe! Umani yun ng iilang tingin. Tinukso pa ako ng iilang estudyante at kinawayan ng mga guro. Nahihiya akong umiti sa kanila at kumaway pabalik. Yumuko ako at tinawid ang distansya sa pagitan namin ni Miko. Bakit ka naman sumigaw? Nakita naman kita. Linapag ko pa ang bag ko sa mesa niya at umupo. Tumayo pa ito at inayos ang mga pagkain. Tinipat sa akin. Lumibot doon ang tingin ko. Agad na napanguso nung walang makitang buko pie. Baka lang di mo ko napansin. May himig ng tampo ang boses nito na kinakunot ng noo ko. What? Bakit naman? Hindi ko siya tiningnan. Ngunit ramdam ko ang buntong hininga niya. Tila sumusuko at ayaw nang magpaliwanag pa. Hinayaan ko siya at nilingon muli ang mesa. May adobo at sinigang sa mesa. Bumagsak ang balikat ko nang masiguradong wala ngang buko pie. May gusto ka pa ba? Naniniguradong tanong niya. Nilagyan niya ng ulam ang gilid ng kanin ko bago nilagyan ang sa kanya. Sinundan ko yon ng tingin bago binalik sa kanya ang tingin ko. Buko pie, I whispered. Gusto ko noon at nahihiya akong sabihin dahil baka magdamdam siya. Ayaw niya kasing kinukulang ang asikaso niya sa akin at ayaw ko rin mag-demand. But I want buko pie. Akmang tatayo na siya ngunit mabilis kong pinigilan ang braso niya. Liningon pa niya ako at binigyan na nagtatanong na tingin. Ako na lang ang bibili. Wait for me here. Tumayo na ako at inunahan siya sa counter. Hindi ko na siya nilingon kahit pa alam kong gusto niyang humindi sa akin. But I won't take advantage of that. Kaya ko naman. Binaling ko ang atensyon ko sa mga nakadisplay nilang buko pie. Amoy pa lang ay natatakam na ako. Masarap ang buko pie nila at lagi ko yung binibili sa tuwing kakain ako dito. Hindi yata ako magsasawa. May dalawang estudyante sa pila at pilit akong pinapauna ngunit tinatanggihan ko. Kaya ko namang maghintay. Hindi na, okay lang. Kaya ko namang maghintay. Nginitian ko pa sila para makumbinsi ko. Ayos lang naman talaga. Hindi pa naman ako gutom. Hindi naman dahil sa isa kong guro at estudyante sila ay gagamitin ko na ang posisyon ko. Nauna sila kaya sila na muna ang maunang bumili. Sige po ma'am, salamat po. Ngumiti pa ito bago sinabi ang order niya. Ibang tindera ang nandoon at mukhang day off nung isa. Medyo bata kasi ang nandun kahapon at ang ngayon naman ay nasa mid-40s na. Natapos bumili ang dalawang estudyante at nung ako na ay napakamot ito sa noo. Sandali lang po, ma'am. Tatawagin ko lang si sir. May emergency po kasi ako sa bahay. Hindi pa ako tumatango ay tumalima na ito habang hawak ang cellphone niya. Wala akong nagawa kundi ang hintayin ang magiging tao sa counter. Sinulyapan ko ang relo ko. Hindi ako pwedeng maghintay ng matagal. Kaya lang gusto ko ng buko pie. Kahit isang slice lang. Okay na sa akin kahit kalahating slice lang. Hindi naman siguro maiinip si Miko kahihintay. Nilingon ko si Miko. Bored itong nakasandal sa upuan habang nakatutok ang tingin sa akin. Sumenyas pa ako ng sandali lang na tinanguan niya. Alam kong hindi siya susubo hanggat wala ako sa mesa. Pagbalik ng tingin ko sa counter ay nawala ang ngiti ko. Seryosong kulay berdeng mga mata ang nakatingin sa akin. Nangatalan dila ko at namawis ang palad ko. Nakakahiyang magsalita at tila mas gusto kong titigan siya. Maberde ang mga mata niya at maitim kung tumitig. Tila kinukuha nito ang buong atensyon ko at sa tingin ko ay nagtatagumpay siya kahit wala siyang gawin. Ma'am, sorry for waiting. Can I get your orders? Swabe ang boses nito na humagod sa kalamnan ko. Natulala pa ako at hindi agad nakasagot sa kanya. Natutok lamang sa labi niya at magandang pa nga ang paningin ko. So luscious! Freya! Nabalik ako sa wisyo nang makitang tumaas ang gilid ng labi niya. Napakurap ako at nahiya na baka nahuli akong nakatitig sa mga labi niya. Pag-angat ng tingin ko ay nasa lubong ko ulit ang tingin niya na may aliw. Tumaas din ng bahagya ang kilay niya na may kakapalan at mukhang nais iparating ang pagkainip.
Hindi ko mahanap ang boses ko upang sabihin ang order kong buko pie. Sa huli, tumikhim ako at linibot ang tingin sa hilera ng mga buko pie. Sinundan din niya yon ng tingin bago naglabas ng platito at kutsara. Inayos niya yun sa tray bago ako binalikan ng tingin. Tumikwas pa ang kilay niya at waring nais akong magsalita. Huminga ako ng malalim bago bumuka ang mga labi ko. Isang slice ng buko pie. Halos bulong lang yon na lumabas sa bibig ko. Ngunit alam kong narinig niya. Tinanguan pa ako bago yumuko at kuhain ang order ko. Nakabantay ako sa bawat kilos niya. Ang bawat galaw niya ay tansyado at halatadong sanay sa ganitong gawain. Ni hindi ka babakasan ng pagkalito. Napatitig pa ako nang lumabas ang mga ugat sa braso at kamay niya. Nadipin na lamang ang bawat igting ng mga yun. Gwapo si Miko, pero hindi kasing kisig nito. His fair skin with little moles attracts my eyes more. Gusto ko rin naman ang kayumangging kulay ni Miko, ngunit mas nahahalina ako sa balat ng lalaking kaharap ko. Why does he look more manly than Miko? Shut it, Freya! May boyfriend ka! Pinilig ko ang ulo ko at tinuon ang atensyon ko sa hawak niya. Napaawang pa ang mga labi ko nang makitang 2 slice ng buko pie ang nasa tray. 2 platito na yon at may isang basong buko juice pa. Here's your order, ma'am. Linapag nito sa counter ang tray at linipat sa akin. Nag-alinlangan ako at napakagat sa labi ko. Hindi ba niya narinig ang order ko? Hindi. Isang slice lang ng buko pie ang order ko. Inulit ko yon ng may kalakasan. Binalik ko ng bahagya ang tray sa kanya upang bawiin ang isang slice ng buko pie, ngunit hindi siya kumilos. I know, libre ang isa at ang buko juice dahil naghintay ka. Sabi nga, those who wait will be rewarded. Binalik niya sa akin ang tray bago pinatong ang 2 siko sa counter at tinitigan ako ng maigi. Napahurap ako at nagbukas sarap pa ang mga labi. Hindi ko na yata mahahanap ang boses ko at basta na lamang matatameme sa harapan niya. Nailang ako at nanginig pa ang kamay ko sa pagkuha ng pera. Bukod sa nakababahala ang titig niya ay ayoko nang magalit si Miko, lalo na at kanina pa siya nakatitig din dito. May boyfriend ka, Freya! Bawal lumandi sa iba! Sa kaba ko ay mabilis kong ninapag sa counter ang 50 pesos at umalis dun. Hindi ko na siya nilingon kahit ramdam ko ang init ng tingin niya sa akin. Malaking pagpipigil sa sarili ang ginawa ko. Ayaw ko pong magkasala. Hindi nga lang ako naging komportable dahil nang makabalik ako sa mesa ay ramdam ko ang titig niya. Kung hindi lang pinuna ni Miko ay hindi pa ako matatauhan. Sino yun? Masama ang timpla niya at masama ang titig sa counter. Kunot ko ang noo at pinagkibit balikat. Hindi ko alam, bagong tindero nila? Hindi ko naman din kasi kilala ang tao. Baka nga bago nilang tindero. Winala ko yon sa isipan at sinimulan ng sumubo. Ayokong magalit si Miko lalo na at hindi maganda ang hilat siya ng itsura niya. Marahil ay nainip sa paghihintay. Bumuntong hininga siya bago nagsimulang sumubo na rin. Nang hindi na siya nakatingin ay sumulyap ako sa counter. Bahagya pang nanlaki ang mga mata ko nang makitang nasa akin pa rin ang titig ng lalaki. His green, menacing eyes are slightly pinching my soul. Tagos yata sa balat ko ang titig niya. Pinilig ko na lamang ang ulo ko at hindi nais na magkasala pa. Kahit gusto ko siyang lingunin, ay pilit kong binaling ang atensyon ko kay Miko. Ngunit hinahatak talaga ako pabalik ng tensyong nararamdaman ko sa lalaking may berdeng mga mata. And so, once again, I took a glance to where he is. Do you think conscience is part of ethics? Sinulat ko sa whiteboard ang salitang conscience. It is very obvious. But I want them to read this and put it in their minds. Lumibot ang tingin ko at nakitang nagtaas ng kamay si Sally. Okay, Sally, share your thoughts. Tumayo ito at binaba ng bahagya ang uniform niyang bahagyang nalukot. Ma'am, of course, obvious naman po na ang konsensya ay parte ng ethics. You shouldn't ask the obvious, ma'am. Hindi nakataka sa mata ko ang pag-ingos nito at pag-ikot ng mga mata. Naningkit ng bahagya ang mga mata ko at naghintay ng reaksyon mula sa mga kaklase niya. Ngunit tahimik ang paligid at walang nagsalita. Dumuko ako sa mesa at tiningnan siya sa mata. Did you feel the conscience? Now? Hindi ako kumurap at nakapagpaatras ng dila niya.
I arched my brow and patiently waited for her answer, but nothing came. She felt the conscience. Maybe. Umayos ako ng tayo at lumibot ulit ng tingin ko. Ma'am, can I share? Nalingunan ko si Marjorie na nakataas ang isang kamay. Tumango ako sa kanya at agad naman siyang tumayo. Yes, ma'am. Conscience is part of ethics. Ito po ay natural na sa isang tao. Nasusubukan ang konsensya sa tuwing ikaw ay may nagagawang mali. Hindi po maiiwasang magkamali dahil wala namang perpektong tao. Naitatama nga lang po ito kapag ginawa mo ang sinasabi ng konsensya mo. If your conscience wants you to say sorry, then say sorry. We are born with it. Ewan ko na lang po sa iba na malabo ang konsensya. May pumalakpak na isa. Natigil nga lamang ito agad. Niningon ko pa siya at nakitang nakatingin ito kay Sally na masama ang tingin sa kanya. Tumikhim ako at binigyan ng tango at simpleng ngiti si Marjorie. Very well said, Miss Marjorie. Thank you. You may sit. Nilahad ko pa ang upuan niya. Tumalima naman ito at nagpasalamat. I don't want to elaborate this much because I want you to discover more about how far can your conscience tolerates your bad behaviors. Tumigil ako at hinintay ang reaksyon nila. Ang iba ay nagkatinginan pa at nagbulungan naman ng iba. Sa loob ko, natawa ako at pilit yung pinigilan. Alam ko naman na ayaw nila sa ganitong mga usapin. Maging ako rin noon ay iniiwasan ng mga ganitong tanong. Pwede po ba yun, ma'am? Tanong ng isa. Napakamot pa to sa ulo. Yes, you can share your experiences. I'll give you time. Don't worry. Let me know about it next week. But we still have another lesson tomorrow. I dismissed them. Agad akong dumiretso sa faculty at tulad kahapon ay dinatnan ko si Ma'am Ina na nakaupo na naman sa mesa ni Miko. Walang pagdadalawang isip na linapitan ko siya. Nangunot pa ang noo ko matapos ko siyang maabutan na binabasa niya ang librong kulay pula. Hi ma'am! Masiglang bati ko na kinalaki ng mga mata niya. Agad niyang sinara ang libro at mabilis na pinasok sa drawer ng mesa ni Miko. Mas lalong pumunot ang noo ko. Ako nga na girlfriend niya, hindi pinapakailaman ang gamit niya sa mesa at drawer. Pero siya na co-teacher lang ay malayang galawin ang gamit niya? Ano, Ma'am Freya, nakibasa lang ako ulit. Kumumpas pa ang kamay nito at hindi makatingin sa akin. Kita ko nga, labas sa ilong na sabi ko. Nagpaalam ka ba kay Miko? Natigil ito sa galaw niya at natahimik. Nang lingunin niya ako, ay hindi na natataranta ang tingin niya. Halata doon ang pagmamalaki at kung anong kayabangan. Yes ma'am, pinayagan naman niya ako. Tumikwas ang kilay ko. Pinayagan siya ni Miko? Tinitigan ko siya at mukhang nagsasabi naman siya ng totoo. Nga pala, baka gusto mong sumama sa night out this Saturday. Bar lang saglit. Relax dahil nakaka-stress yung mga exam week ma'am. Dagdag pa niya. Lumayo ito sa mesa at lumapit sa mesa niya. May kinuha siyang maliit na papel at inabot yun sa akin. Napatagal doon ang titig ko bago kinuha. Pag-iisipan ko, logo ng kilalang bar ang nandun. Isang imbitasyon para sa anniversary nila. Starry Bar and Grill. Sama ka na, ma'am. Sasama rin naman si Sir Miko. Ano lang yan, konting chill lang. No hard drinks naman tayo. Tsaka nasa probinsya naman parents mo kaya ayos lang yan. Walang bantay. Ngumiti pa siya na tumagilid nang makitang hindi ako nakangiti. Gusto ba niyang sumuway ako para lang sa pagbabar?